Nanawagan na ang National Food Authority o NFA sa mga trader na itigil na ang pambabarat sa mga magsasaka. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may mga lugar na 11 pesos and 50 centavos kada kilo lang ang bili sa palay. Sa Bukawi, Bulacan, nasa 18 pesos kada kilo na ang pinakamataas na bili sa palay. Samantalang kapag ang NFA ay binibili ito sa halagang 23 hanggang 30 pesos kada kilo. Kaya pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng floor price sa palay. Sa puntong ito, magkakausap natin si NFA Administrator Larry Lacson. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, magandang tanghali, Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay. Good afternoon po. Sir Larry, paano po ninyo tinitiyak na hindi na muling maabuso nga o mababarat ang mga magsasaka ng mga trader? Though, I understand, taliri naman po ang kamay ng NFA at talagang DA po dapat ang nagbabantay dito. Oo nga, no, talagang medyo mahirap yan. Sa ngayon, sabi nga ng DA, nahanapan nila ng batas kung paano magawa ng paraan yan dahil wala tayong regulatory function pa dyan. But on our end, sa National Food Authority, ginagawa natin ay ito yung mga hakbang na ginagawa natin. Una, nagbumili tayo ng mga trucks na pwedeng pumunta sa mga lugar kung saan mababang masyado ang presyo ng palay para tayo na mismo ang bibili sa ating mga magsasaka, no? At yan, sa taon na to, makakabili pa tayo ng additional pang 90 trucks na at the same time next year, 150 trucks ang bibili natin. Kukumpletuhin natin yan, mga 600 trucks nationwide hanggang 2028. So yun yung mga pamamaraan na ginagawa natin. Plus, of course, yung pricing natin napakaganda para at least ma-entice yung ating mga magsasaka na sa atin magbenta ng kanilang mga palay. Yung dahilan po ng mga magsasaka kaya ibinebenta ho ito sa mga trader ng mura ay para daw hindi na matenga, lalo't limitado nga yung espasyo ng mga bodega ng NFA. Ano po ang aksyon nyo dito? Limitado nga po ba ang maaari nyong bilhin? Tama po yun, no? Ang ating mga bodega ngayon, lalo na sa mga high-producing regions, puno na po. So ano po ang ginagawa natin dyan? Ngayon, pinapapaspasan po natin yung mga withdrawals ng mga milling contractors natin. Meaning, pinapagiling na po natin agad-agad dito to free up some space. Ganun ang ginawa natin. Una, last Friday, sa San Ildefonso, Bulacan. Tapos yung mga for repairs natin ng mga warehouses, total of 134 nationwide, pinapapaspasan natin yung mga contractor para matapos na at magamit. In fact, yung pinuntahan namin kahapon ni Secretary Kiko Laurel sa Tika, Isa Malolos, napakalaking bodega po niyan, makakapaglaman po siya ng 70,000 bags of palay, kung saan pwede na ngayon magbenta ulit ang ating mga magsasaka sa Bulacan. Diyan po sa Tika, Isa Malolos, at sa mataas na halaga, sa kasalukuyan po, 24 pesos ang ating clean and dry palay at 18-19 pesos po ang itinatawag nating fresh palay. So yun lang po ba ang problema ng NFA, yung dagdag po na warehouses or yung sapat na espasyo para mabili po ang lahat ng palay ng ating magsasaka? Ganito po, no? Yung sa espasyo, tama po. Yun po ang problema namin. Puno po ang ating mga bodega ng palay at bigas. Ngayon, hindi po, sa isang banda, hindi naman po natin kaya talagang bilhin ang lahat ng palay ng ating magsasaka dahil ang ating pong mandato by law ay 9 days last year, ngayon 15 days of buffer stock lang. Kung susumahin po natin yan, yung volume na yan, it is only 4 hanggang 5% of the total production. Yun lamang po ang kayang bilhin ni NFA at yun din lamang po ang pondo na inilaan ng gobyerno para sa atin dahil buffer stocking agency lang po tayo. Hindi po tayo trader, no? Hindi po tayo nagbebenta basta-basta, kundi sa calamities lang at saka sa emergencies at bago ho masira ang stocks, kailangan lang ibenta. Pero yun lamang po ang kaya nating bilhin. Pagdating po, I'm not sure if you'd be able to answer this kasi mukhang sa DA na po ito. Kasi yung kadiwa ng Pangulo ay very limited. Pero kung dadamihan yung kadiwa ng Pangulo at lahat doon ay magbebenta ng bigas,
mas marami po sigurong maa-accommodate na mga bigas or mabibiling palay mula sa magsasaka? Tama po yan. Ano? Isa po sa mga strategy na rin naman ng Department of Agriculture. Kasama po tayo sa grupo na laging nag-meeting tungkol dyan, ay yung palawigin yung kadiwa para mas maraming outlets na pwedeng magbenta ng NFA rice. Yan na po yung inilunsad na yung phase 1, then phase 2 by July, phase 3 by September, at pinaparami na po yung mga kadiwa nationwide. Parami po ito ng parami na isa po, tama kayo, na isang strategy para mapaluwag ang ating mga bodega. NFA lang po ba ang pwedeng ibenta na bigas sa kadiwa ng Pangulo? Or pwede pong sabihan din or kausapin po ng DA ang mga LGUs na sila na ang bumili sa ganitong halaga sa mga magsasaka at sila na rin ang magbenta? Pwede rin naman po yun, pero I think maraming kailangan gawin ng LGU para mapatupad yun. No? Medyo wala silang expertise and system for that. Probably a few siguro, pero it will be totally new for them na baka mamaya maraming masyadong gagawin para maisakatuparan yan. Pero having said that, malaki pa rin ang role ni local government unit naman para magbenta nitong 20 pesos na bigas at makatulong na ma-decongest ang ating mga bodega. Yun po ay ginagawa na ng Department of Agriculture, nakipag-ugnayan na sa mga local government units para mag-participate po sila. Or kahit na hindi 20 pesos, basta hindi lang sobrang mabarat ang magsasaka, may benta pa rin ho, di ba? Ng LGU, kung 30 pesos man yan, medyo mahal, pero kumbaga lahat ay nakikinabang. Nakikinabang ang ating mga kababayan sa mabababang presyo ng bigas, at the same time hindi rin naman sobrang lugi ang magsasaka. Opo, I think it's a prerogative na pwedeng gawin ng LGUs, no? Kung meron silang sapat na pondo para dyan. So, ano naman po ang LGU dyan? They have the leeway para gawin po yan. Nasa kanila na po. Opo. Sabi nyo nga po kanina, hinahanapan pa ng batas kung paano mapapanagot ang mga traders dito. Wala ho ba talagang pwedeng magawa para po naman itaas-taas ng presyo ng mga traders? At baka ho may balita lang kayo kung nakaharap na ho ni Secretary yung mga traders, at paano ba magiging, siyempre, negosyante pa rin yan, yung mga traders, di ba? Kung paano ho mababalanse lahat at magiging masaya ang lahat. Opo, yun nga ang pinakamailap dyan, no? Kasi tayo'y free market. Ang kaya lang gawin ng gobyerno ay makiusap, no, sa mga traders na sana ay mas makatarong ang presyo. Sinabi mo nga, no, medyo negosyante din yung mga yan. Ayaw din nila naman siyempre ng malugi. So, ito naman sistema na to, ang long-term solution probably is ibalik muli yung ibang mga regulatory powers ni NFA so that we can regulate the industry at makita kung may naman tala, pwede tayo magpataw ng sanction para kumbaga mapigilan itong mga ganito. Paano po ba? Sino ba magdidesisyon para maibalik po ang regulatory powers ng NFA? Ano po yan? Kongreso po yan. The lower house and the upper house kailangan po magpasa ng batas para maibalik po yung mga ibang mandato ng National Food Authority. May balita ho ba tayo kung tuloy na ho yung pagtatakda ng floor price? Yan po ang sinabi ng ating secretary o ang kalihim ng DA, pero yun nga, sabi niyo nga po kanina, hinahanapan nila ng legal basis on how we can implement o magkaroon ng ngipin, no, yung floor price. Kasi ngayon, kung magtatakda man ng floor price, it's merely suggestive. Wala masyadong pangil. Marami pong salamat sa inyong oras, NFA Administrator Larry Lacson.